Lahat ng matitira mayaman. Lahat ng naniwala, lahat ng kumapit, magiging milyonaryo! Good morning, I4 Nation. This is your Presidency, Otto Manitan. How are you? So I'd like to say hi to all of you. Ano bang magandang pag-usapan ngayon, no? Ang mga Pilipino, kilala natin yan, pinaprioritize palagi yung Family Day. Pero ano ba yung problema sa Family Day? Gusto nating makasama ang pamilya natin, gusto nating makasama ang mga anak natin, pero kahit na hirap tayo magtrabaho from Monday to Friday, pagdating ng Sabado-Linggo, kulang pa rin ang budget. Sabi nga nila, buti na lang na itayo ang mga SM para may mapuntahan pag Sabado-Linggo at magpalamig sa aircon. Pag may itinuturo yung mga bata, papaluin. Wag yan. Wag yan. Hindi natin kaya yan. Di ba? Pagkakain sa Jollibee McDonald's, nagko-compute pa. Hindi pwedeng orderin lahat. Kailangan tipid-tipid. Kailangan hati-hati. So, ang iFern, ginawa siya para magkaroon ng family business ang ordinaryong Pilipino. Ano ba pinagkaiba ng mayayaman, mga milyonaryo at bilyonaryo, mga Inchik, mga Kastila, mga Amerikano, Hapon, Koreano, sa Pilipino? Ang pinagkaiba po nila, family business. Kasi ang Pilipino, pinalaki po siya para maging empleyado. Di ba? Kahit na iba-ibang magulang natin, I'm sure kaya yung tapusin itong sasabihin ko, anak, mag-aaral na mabuti para pag-graduate, makahanap ng magandang tama. Yan ang tinuturo sa atin ng mga magulang, lolo't lola, tito-tita natin. Pero sa pamilya ng mga Inchik, pamilya ng mga negosyante, ang tinuturo sa amin, para pag-graduate mo, makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. Sa kaso ko, maraming negosyo si mother and father, maraming negosyo si lolo't lola. Ang sinasabi, para ikaw na magpapatakbo ng mga negosyo natin. So, si Fern at si iFern, na umpisa ng 2003, ngayon 2026 na, ano na bang nagawa namin sa larangan ng pamilya? Mag-i-example lang ako. Mga $1 million club na pamilya. Meron pong tayong tinatawag na binansagan kong Pacquiao family. No? Headed by $1 million club Daisy Masongsong Reyes. No? 61 years old na si Daisy, $1 million club siya, 100 million yung kinita. Yung anak niya, si Reyma Dia Jacinto, $1 million club din. Ang kinita po, lagpas 70 million na. Ang asawa niya, JM Jacinto, Presidential Director, I think 15, 20, 30 million na rin yung kinita. Yung kapatid ni Daisy, tita ni Reyma, si Donna Masongsong, is also Presidential Director.
Pag tinotal po, lagpas 200 milyon na po yung kinita nila. Hindi yan tsamba kasi meron pa tayong ibang Pacquiao family or Pacquiao family part 2 led by dating welder ngayon, $1 Million Club Ken Quiere na kumita na po lagpas 60 million. Ang asawa niya, si Rain, is also SAPAR Presidential Director, more than 30 million na yung kinita. Tapos ang kapatid ni Rain, no, dalawa, si Jelay, SAPAR Presidential Director na rin po. Last month po, nag-top 2 overall, 1.8 million yung kinita. Total income, I think around 70 million. Tapos meron pa silang isang kapatid, dating OFW sa Saudi, no, si Aspen Mateo, Presidential Director rin po. More than 30 million na rin po yung kinita. Pag tinotal po natin, more than 200 million na rin yung kinita nila. So hindi lang yung isang pamilya ng mga negosyante na gawa namin, hindi lang po dalawa, marami na pong iba. Nag-example lang ako yung maraming family members ang nakaabot sa $1 Million Club. So, kung nag-iisip po kayo ng maipapamana sa mga anak ninyo, ang ituturo ko lang sa inyo, mas magandang maipamana negosyo, hindi lang lupa at pera. Kasi ang pera, sandali lang, ubos siya. Kung hindi marunong magpalaki ng pera ang pagpapamanahan natin. Pagdating naman sa lupa, ang ending lang niya, lupa, bahay, ang ending lang niyan, pag nawala na po yung nagpundar, ibebenta na po yan para paghati-hatian ng mga family members. Samantalang ang Ivern, pag naituro po ng tama, marami pong marunong magpatakbo. Ngayon sa Ivern, meron tayong tinatawag na Golden Top D Award na yung mga 59 years old up to 99 years old na-awardan po, no, sa mga monthly event ng iFern kasi matatanda na, kumikita pa rin na maganda. But not only Golden Top D, meron tayong tinatawag na Gen Z Top Distributors. Ito po yung from 1 years old, no, up to 29 years old or 30 years old na mga kabataan na kumikita na rin si iFern. Ang rami po na kumikita na maganda dito sa iFern, 20, 30, 100,000, pero bata pa po sila. Yun po yung pruweba namin na pwedeng magkaroon ng family business ito sa iFern. Siguro one more example, no? Ito pamana lang. Hindi pa marunong magpatakbo yung anak niya. Meron tayong presidential director, si Pinky Nones, no? 3 taon lang siya sa iFern, ang kinita po 33 million, tapos bigla po siyang pumanaw, minana ng anak niyang 16 years old, si Emerald Presidential Director Chano Nones Tapia. No? Hindi pa masyadong marunong magpatakbo ng negosyo si Chano, hindi siya magaling mag-direct, pero gumagawa po sila ng event, magaling na po siya bilang speaker, no? Pero yung pagpapalaki ng negosyo, hindi pa siya magaling. Pero sa loob, no, ng 6 na taon, kasi by October 31, 2026, 6 years na pong wala si Pinky. Pero ang kinita na po ni Chano, wala pang 6 years, 5 years something, 66 million. Kaya yung total ng kinita ng account na pinamana ni Pinky sa kanya, nung buhay pa si Pinky hanggang ngayon, pa 6 years na siyang wala, 99 million na po. Kung pruweba ang kailangan, merong pruweba si iFern na mapakita sa inyo kung gaano kaganda at gaano kasigurado nakikita kahit wala na po yung founder o yung nag-umpisa ng negosyo. Ano pa ba ang bago? Aside from telling you that this is a family business na pwede mong umpisahan, yung legacy po ng Fern-C. Nag-umpisa po yung Fern-C sa birthday ko 2004, sa Davao po tayo nag-launching. At ang kasangga ko dyan nung nag-uumpisa, no, pinakaunang networker na nakanegosyo ko, katrabaho ko nung nag-take over ako ng management nung January 2005 ay si Jun Salera po. Jun Salera, 001 of Team Legacy. Bakit Legacy? Kasi yun na po yung legacy niya sa buong iFern at siya po yung legacy awardee natin na nabigyan ko ng 10 million pension because of his 19 years, this year pang 20 years na tuloy-tuloy from Fern-C up to iFern. And today, I'm happy to inform you that we have launched Fern-C 1000. Official selling date niya, August 8, nag-umpisa na po yung benta. Kailangan po mauna na kayo kasi dinesign po to para dun sa mga hindi kumita sa Fern-C,
kayo maunang kumita. There are 24,000 drugstores in the Philippines at wala pong big distributor, wala pong pharmaceutical company na magbebenta ng Perncy 1000 sa kanila, kundi iFern distributors. So mauna na po kayo sa 24,000 drugstores sa Pilipinas at syempre mga kapitbahay, kakilala, katrabaho ninyo, kaibigan, kaklase, kakilala sa ibang bansa. Kayo na po ang mauna kasi itong pinakaunang 1,000 mg na sodium ascorbate vitamin C sa Pilipinas, pero mas mura po kesa dun sa binibenta nating Perncy 500 sa butika. Bakit po mas mura? Kasi gusto namin kayo yung kumita ng malaki. Kasi ang vision ni iFern po is 1 million millionaires. Gusto namin makatulong, makagawa ng maraming milyonaryo sa Pilipinas. So ano pa? Aside from Perncy 1000, of course, we have an update about iFern distribution centers all over the Philippines. Nag-umpisa po yan sa Bukidnon, no? Yung binuksan ni Doc Histeria, tapos sumunod yung Bulacan. Then we have the one in Silang Cavite. Then we have the one in Panapo, Davao. Then Ibaan, Batangas, La Union, tapos sa Laguna. Mga nabuksan na po yung sinasabi ko. Pampanga nabuksan na rin. Ang susunod na bubuksan po natin ay yung Cebu po at yung Tacloban. Sa international naman po, meron tayong opisina sa Kenya, pero yung official na IFDC po is the one we have opened is the IFDC in Dubai. No, that one we have started. Yung Qatar po, nag-a-apply na po ngayon, magre-register na po ng produkto. So, hindi lang po sa Pilipinas, no, maraming IFDC sa international nagsisimula na rin. At balita ko yung Australia interesado rin magbukas ng IFDC. Anong opportunity sa inyo, no? Right now I'm doing this video para sa event sa CDO at sa Iloilo. Wala pa pong IFDC sa Cagayan de Oro at karating na lugar. Wala pa rin pong IFDC sa Iloilo at karating na lugar. That is an opportunity for all of you na nanonood nitong video. Baka pwede ninyong tignan, pwede ninyong pag-isipan, pwede niyo pong simulan na magkaroon ng IFDC sa lugar ninyo para mailapit ang negosyo sa mga kaprobinsya ninyo. Kasi alam niyo naman ang Pinoy, gusto ko sana pero ang layo. Paano kung kabarangay mo na? Paano kung nandyan na sa syudad mo? Wala na magsasabi na malayo. Masasabihin na lang, gusto ko sana pero tamad ako. So dito sa iFern para kumita, hindi mo pwede ang tamad. Kasi pag empleyado ka, hindi ka naman tamad. Araw-araw papasok ka para may sahod ka. Kung absent ka, wala kang sahod. Sa iFern ganun din. Kung hindi ka magnenegosyo, hindi ka kikita. Sabihin mo, ano yung sinasabi niyang leveraging? Yes, mayroon leveraging. Leveraging yung kumikita kahit hindi active na nagtatrabaho. Meron pong ganon. Pero hindi po yan isang araw, dalawang araw, isang taon, dalawang taon. Leveraging comes when you have built the business. Pag napalaki, napalago mo ng negosyo mo, marami ka ng business partners, dadating ang leveraging. Marami na po tayong leaders na nakaranas ng leveraging. Magtanong-tanong kayo dyan sa mga nag-imbita sa inyo, mga speakers dyan, kung paano nila naranasan ng leveraging. I'm sure may kwento po nila sa inyo yan. So, marami na po akong nakwento, no? Tanong nyo na lang doon sa mga kasama ninyo, no? Kung totoo ba yung sinasabi ko, kailangan nyo pa ba ng mas maraming pruweba, no? So makinig kayo sa kanila kasi ang kagandahan sa mundo ngayon, meron ng Google, meron ng AI, meron ng ChatGPT, pwede nyo i-verify lahat ng sinabi ko. Lahat ng pangalan, no? Tomani Tan, iFern, Perncy 1000, no, yung mga World Branding Award po namin, lahat yan pwede nyo i-check, pwede nyo i-verify para mas lumakas ang loob nyo para magnegosyo. By the way, kung mag-google kayo, itanong nyo na rin yung itsura ng iFern Building A at Building B. Magkatapat lang po dito sa Escriba Drive at napakalapit, 10 minutes away is the 1,200 FDA-approved state-of-the-art, no, modern warehouse ni iFern kung saan makikita nyo yung display namin ng mga produkto, raw material, finished goods at packages na pinapabisita namin sa lahat ng iFern members, distributors at interested magnegosyo sa amin para makita nila na hindi pipitsugin tong negosyong pinapasok nila. So how do I want to end?
this video. Meron kaming ipapakita sa inyo. Kakatapos lang nung linggo, we had an Emerge Chapter 13 event, no, dito po sa iFern Building B or iFern Academy Building. Yan po yung ending namin nung araw na bumabagyo, bumabaha, pero tuloy pa rin yung event at lagpas 300 po ang mga dumating na mga bisita, awardee, members, leaders, distributors, no, para makilahok sa atin. So I leave that video with you. Sana kung kaya niyong sumabay, sumabay din kayo. Kung kaya niyong sumigaw, sumigaw din kayo kasi mas malakas ang sigaw, mas mayaman. Thank you very much. Can I ask everybody to stand? Pwedeng tumayo, yung kaya pang tumayo. Go.